Nagpadala nga pala ng lechon at ng isda sila Airpods na galing pang probinsya. Medyo nagsasawa na rin ako sa alamang at toyo na laging ulam ng aming pamilya. Kaya nag-decide ako na magluto ng sinabawan para maliban sa akin ay makatikim naman ng ibang masarap itong paborito kong asawa. Gago! So nagsibak na nga ako ng mga kailangan nating mga parapernalya. Sibak lang tayo ng mga parapernalya na mas marami pa sa menu para sigurado yung luto natin ay maging mas malasa pa sa tasty. What? Bro, what are you talking about, man? Huwag kang mag-alala kung marami man tayong nailagay na parapernalya dahil mas malabs pa sa blurred na mapanisan tayo dahil siguradong taob yan mamaya. Sampalok o kaya sinigang mix na may sampalok extract ang typical na ginagamit na pampaasim sa pagsigang. Pero sa lugar namin sa Kapol Northern Samar, kapag isda, kalamansi talaga ang pinakamainam. Maniwala kayo sa hindi, itong mga isdang to pati na yung pusit, nabili lang nila Airpods sa Kapol ng 200 ang kilo. Sobrang mura nga nun dahil dun naka-score sa kakilala ko. After makaget ay nilinisan lang muna at diretso freezer na. Pinatigas lang muna namin ng ilang araw bago ibiyahe mula Samar hanggang Maynila. Iba pa rin talaga ang matigas kasi alam mong tatagal at lalaban talaga. Yeah, boy. Lagpas 24 hours nga bago dumating sa amin at pagdating ay sobrang lamig at matigas pa. Pinaka best part na sabawan syempre yung ulo ng isda. Kasi sa part ng isda nandun talaga yung taba. Ilak nga pala ang tawag sa amin sa isdang to. Liya sa amin ang tawag nito, pero sa Maral ang tawag sa palengke dito. Maliban sa malalaking isda ay gantong klase talaga ng mga isda ang masarap sa bawa. Kaya siguradong mapapalaban tayo mamaya sa kainan. Hahaluan ko nga rin pala na pusit. Matagal-tagal na rin kasi akong di nakaka-F10 ng ganto dahil ang presyo dito ay may kamahalan. Pagkatapos ay naglagay na nga ako ng malinis na water galing sa bagan ng pasyente namin nakakonekta sa CCT battle. Papakulaan lang muna natin yung mga sangkap. Mamaya na yung talbos ng kamote at isda. Lalagyan lang natin siya ng MSG at tobats pampalasa. Kapag kumukulo na ay lalagay na natin yung pusit at mga isda. Mabilis lang maluto ang mga gantong klase ng isda. Ayaw natin siyang maging malumbot o kaya madurog kaya lulutuin lang natin siya ng mga 2 minutes para yung texture ay tamang-tama. After 2 minutes ay papatayin na natin yung apoy tapos ilalagay na natin yung talbos ng kamote. Tatakpan lang ulit natin siya ng mga 5 minutes para hindi ma-overcook yung gulay. Tapos saka pa lang natin siya titimplahan ng papaasim. Syempre gamit natin ay kalamansi. Tatakpan lang ulit natin siya ng mga 1 minute para kumalat muna yung asim. Ito talaga yung kinamulatan kong pamamaraan ng pagluluto ng isda sa aming isla ever since nung ako'y nabuhay. Pagkatapos nun ay pwede na at nandito na nga tayo sa paborito nating part, syempre yung FT. Kaya ayan binanatan ko na. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakakain ng mga pagkain galing sa aming isla. Sorry pero ganyan po talaga ako kumain mula pa dati. So yun lang po, until next time. Much love at mabuhay ang Kapul at mga Kapulenyo. Adios mga boss amo.